Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay October 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Textual Variant. Lumalago ka ba sa buhay spiritual? And yung scripture po natin ngayong araw is Psalms chapter 119 verse 89. And yung sabi po dito sa ating concept na textual variants is refers to the small differences that appears among the thousand of ancient copies of scripture. This can involve spelling word order or even the inclusion of omission of a phrase. While some may seem concerning at first glance, none of them change the central doctrines of the Christian faith. Instead, they show God's providence in preserving His word through history. The scripture are inflatable and in their original manuscript, and that God has faithfully preserved His truth so that His people can trust the Bible as fully reliable for faith and life. And yung sabi po dito sa ating scripture na Psalms chapter 119 verse 89, "Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heaven." Yan sa Tagalog po, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay matatag sa langit. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, our Bible is translated from Hebrews and Greek. Sabi po dito na yung Bible po natin or yung textual variants po natin is talagang transmitted na pagdating sa Hebrews and Greek. And teaching number 2, our Bible is a product of 2,000 years of copying. Sabi po dito na yung Bible, ito daw po ay produkto na kung saan pinagsama-sama yung mga kinapi, yung mga teachings, ay kinapi yung mga scripture na yung mga nakasulat sa Bible ng 2,000 years talaga bago ito mabuo. And teaching number 3, our Bible is the preserved word of God. Sabi po dito na yung Bible ay hindi lang basta copy ka dyan ng 2,000 years. But ito talaga ay galing sa ating Panginoong Diyos, which is ito ang kanyang word of God talaga, na hindi lang sa mga tao nang galing kundi sa ating Panginoong Diyos, preserved ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, place your confidence in God's preserved word. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat na i-place natin yung confident natin sa mga sa mga word or God's preserved na words ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, pursue diligent study of the Bible every day. Sabi po dito na i-apply po natin sa life natin, sa sarili natin, na dapat na i-pursue natin araw-araw yung diligent study na nakukuha natin doon sa Bible. And application number 3, praise God for your spiritual growth and progress. Sabi po dito na i-apply po natin sa life natin at sa sarili natin, hindi lang dapat natin preserve yung mga word ng ating Panginoong Diyos or araw-araw natin na inaaral, but dapat na pinipraise din natin yung ating Panginoong Diyos everyday para sa ating spiritual growth and progress. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.